So bali, good morning. Ako nga po uli si Erwin Sibero ng Art of Field Vlog, ay samahan na naman nyo sa pagpasok sa property na pinabibidyoan po sa atin para ma-relocate ang 1.1 hectares. So ito po ay may lakad ng 1 minutes papasok po sa property. Bago ko po pasukin ng property, so yung mga hindi pa po dyan naka-like, subscribe, pakipindot na rin po yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa mga video po natin na ina-upload na murang property. So ito po yung provincial road papunta ng Ginyangan. So dito na po tayo, ang pinakang right of way po ito. Yan, ito na po iniwan namin yung mga service namin na motor. So papasukin ko na po ang 1.1 hectares na nagkakahalaga ng 600k lamang po. So napakaganda po ng property nga kasi ang lakad po niyan ay nasa 1 minute mahigit lang po ng konti, no? At ang kagandahan po ay dikit pa tayo sa elementary school. So yung may mga anak po na mga naghahanap po sa atin ng murang property, ng investment lang po, na pagtataniman lang po yung mga mini farm, small cut, ito na po yung ating property na may i-offer sa inyo. Kasi dito po yung pinakang provincial at dito na po yung pinakang right of way niya papasok. Tara po sa pinakang loob ng property, samahan nyo po ako at doon na po natin i-details. So yan na po, ito na yung pinakang elementary. So napakaganda po nito. Ito po ay TCT Clean Title. Buhay din po ang nagmamay-ari ng nasa title. Siya na po yung mismong nakapangalan sa titulo. Yan po yung school ng elementary. So nasa gilid na gilid lang po yung ating property na pinabibinta po na 1.1 hectares. So tara po sa pinakang property. Yan. So nandito na po tayo. Ito po yung pinakang school ng elementary. So na yun po yung provincial doon po sa harap niyan. So nagilid lang po tayo dito sa may area na to. Dito po. Yan po yung pinakang gilid niya. Ito na po yung dinaanan natin. Tapos dito na po yung pinakang property. Doon po sa may una-unahan ng konti na yan. So tara po. Samahan niyo ako sa pagpasok diyan sa pinakang loob. Yan. So nandito na po tayo. Start na po tayo doon sa may puno ng mahogany na yun, hardwood. So start na po yun doon. Yan yung property po yung taas na yan. So napakaganda rin po niyan. Part po ng mga manuka na sasabungin. Tapos marami po tayo dito mga kapitbahay na din. Ayan na po yung provincial. Mapatanaw po natin dyan yung pinakang provincial. Yan po yung maraming bahayan na yan. So makakakuha rin po tayo dyan ng right of way po. Dito po, pag dito tayo dumaan sa area na to, so nasa 2 minutes pong lakad o 3 minutes. Pag dito naman po tayo, so 1 minutes lang po mahigit na lakad po papasok dito sa gilid na gilid po ng school. So tanaw naman po dito yung pinakang elementary dito sa ating property. So yan po yung elementary. Pasisilip po rin po sa yung yun po yung may bubong na yun. Yun po yung elementary school po na pinag-startan po natin kanina ng video. So nandito na po tayo sa pinakang property. Kung mapapansin po nyo itong hangganan po na madami nyo nito, ito po ay boundary. Ito na po yung bahay nung may-ari. So nandito po yung pinakang boundary nya. So may muhon po dito. Ito po parte muhon. Ito lang yun, madamo. Yan. Titingnan po natin yung pinakang muhon. Yan. So nandito na po tayo sa pinakang may boundary po ng ating muhon. Yan po. Ito po yung pinakang muhon niya. Mapapansin po natin yung matured na muhon niya. Yung pinakamatandang muhon po. Pag ganyan po, diretso. Yan. Tapos ito na po yung property natin. Medyo nag-upland po tayo. Tapos pag ganito naman po, ay may bakod na yan. Mga bagong tanim po nakakawate, bagong relocate lang din po ito. At ang kagandahan po ng property na to ay napakalapit po natin sa kapilya po ng iglesia. Ayan po, yung kulay puti na yan. Provincial road na po yung tapat na yan. Yan po yung pinakang karsada na. Napakaganda po ng property na to. Kasi ito po ay napakalapit po. Pag dito po tayo ay nasa kalaan layo po natin sa provincial road. So nasa 150 meters lang po tayo sa property. So panalo po sa mga naghahanap sa atin ng mga investment po na property na mga small cut po. Ito po ay 1.1 hectares. So napakarami po niyan tanim na hardwood na mahogany. At napakarami rin po niyang fruit bearing tree. Yan, guyabano, santol. Yan po yung pinakalaman po ng loob ng property na 1.1 hectares. So may mga pili, may mga avocado, lansones,
may mga suha. So napakaganda po. Tapos napakarami po niya na hardwood, madaming kakao. So bali sa description po ng video natin nilagay pinakang full details po ng ating video, no. Yan po. Ang reality po ng lupa niya, so upland po ng konti, pero ito po ay napakabanayad lang. Napakaganda po nito, inulit ko sa mga farm po ng mga sasabunging manok. Ito po yung pinahanap nyo sa akin, sir. Napakaganda po nito. Ito po yung i-offer namin sa iyo na gawing farm kasi napakalapit lang naman po. At napakatahimik po ng lugar na ito. Napakalapit din po sa provincial road going to Ginyangan, Quezon. Yan po, nilinis na rin po. Madami po mga hardwood na mga Jimilina. So yan, may 2 puno ng suha. May mga guwaba, guyabano. Madaming fruit bearing saging. So pupuntahan po natin para mapakita ko po sa inyo yung pinakang nasasakupan ng property na 1.1 hectares. So ito po yung may darang hita pa tayo ditong fruit bearing nakikita. Ito po yung fruit bearing darang hita, mangga, kakao. Napakarami po. Ano? Oo, ano? Napakaganda po nito sa mga investment po dyan. Ito na po yung hinahanap nyo. Ito po yung part na magandang gawing talian, backyard po ng mga manok. So maganda po siya. Papatubuin na lang po natin dyan yung Carabao grass. Tapos overlooking pot. Tapos napakarami po niyang fruit bearing mga saging. So yung details po at sa description ng video, doon natin ilalagay yung pinakang full details. Hanggang doon po sa taas na yun ay nasasakupan po. Napakarami po na nilalaman talaga at napakarami po na produkto. Ganda po ng 1.1 hectares. So napakamura lang po ito binibinta sa atin ni seller. So niraras po niya ito sa presyo po ng 600k lamang po. Ang 1.1 hectares ay kakapitalan mo lang po ng 600k. Napakalapit pa sa town proper po ng Pure Gold, Calawag, Quezon. So flat naman po itong area na to. Pansin po nyo yan, area na yan, flat po. Napakarami po na fruit bearing, may mga langka ako napapansin doon. Tapos dito po punong-puno siya ng tanim na mahogany. So lilinisin lang po natin yung mga mahogany na yan. So napakarami po niyan, 100 na pieces din po yung puno na yan. Tapos meron tayong mga pwedeng magulay, yung kamansi kung tawagin dito. Ayan, puro saging po na fruit bearing tree, puro langka. Flat po itong area na to. At hindi, ang kagandahan po nito ay napakalapit po sa atin sa mga kabahayan. So yan po yung kapilya ng iglesia dyan sa may kabila na yan. Napakaganda po. Ito po ay overlooking part. Ito napipistuhan po natin ito. Napakaganda po ng 1.1 hectares at punong-puno po ito ng tanim na mga hardwood, fruit bearing tree, sari-saring fruit bearing tree. Napapansin ko dito, ayan, mga langka, mga saging na tordan. So panalo po tayo dito. Yung mga naghahanap po ng ganitong small cut na murang property, ito na po yung pwedeng-pwede sa inyo. Yung lagi po nag-i-inquire sa akin dyan ng nagtatanong, ito na po, pwedeng-pwede na po ito. Pasok na pasok ito sa mga manukan. Meron po tayo dito kapitbahay na rin sa area na to. Yan. Yan po, napakalinis po nung area pa niya. So nililinis po siya utay-utay. May mga tanim po siya niyang gabi, yung mga paalamaning gabi. Tapos ito may avocadong fruit berry. Dala pa po hanggang sa may taas. So ito po ay overlooking spot po tayo dito sa area ng property na 1.1 hectares. Kaya yung mga hindi pa po dyan naka-like, subscribe, follow sa ating YouTube channel. Pakipindot na rin po yan notification bell na yan para lagi po tayong updated. At lagi po nakikita natin dyan yung ina-upload po natin na mga murang property. So yung buyer po natin dyan na OFW na nagtatanong sa atin dyan na budget meal lang po, ito na po, retired investment. Pasok na pasok po ito sa mga hanap na property ninyo, mga retirement po. Pasok po ito. Yan, dala pa po yan, medyo sukalan na yan. Kung mapansin po nyo yung sukalan na area na yan, flat pa rin naman po yan. Sako pa yan, pupuntahan ko po yan. Yan, na-miss po ako sa lugar na to. Napakaganda po. Overlooking spot po tayo. Yan, napakaganda po talaga nito na manukan. So ito po panalong-panalo tayo sa mga naghahanap po dyan ng farm. Yan, ito po, napakaganda ng view. Ito po yung nasasakupan pa ng 1.1 hectares. So ito po ay nasa title po nito ay 2.2.
So pwede po natin dyan i-avail ito parehas. Kung makukursanadahan po natin itong may baba na yan. So yan po yung 1.1. Panalo po tayo. Na-amaze po ako sa lugar ng napuntahan po natin na property na 1.1 hectares. So overlooking spot po tayo. Pasisilip ko na po sa inyo. Napakaganda ng view ng overlooking. Ito po ay managhanap sa atin ng small cut 1.1 hectares. Nagkakahalaga lang po ng 600,000. Panalo po tayo. Yan po, overlooking spot. Napakaganda at napakamura po ng property na i-offer po namin sa inyo. So napakaganda po nito. Source of electricity, good. Source of water, good pa rin po tayo. Panalo pa rin po tayo sa source of water dito. At napakaganda po ng property. Ayan na po yung pinakang provincial road. Diyan lang po tayo sa baba na yan. Napakalapit po natin sa provincial road. So ito po yung kung gusto nyo i-avail ng 1.1 hectares, pwede po. Kung 2.2 hectares naman, pwede rin po. Panalo po. Kung ang kukunin po natin dito ay 2.2 hectares. Napakaganda po ng view nito. Property na pinagbibinta po sa atin ng napakabait na seller. So muli na naman tayong pinagtiwalaan dito sa napakagandang spot na nadadala ng kanyang property. Napakaganda po nitong farm ng sasabunging manok. Tanaw po natin, paikot. Tanaw po natin yung overlooking. Tanaw din po natin yung bayan ng Calawag. Ayan po. Yan na po yung town proper ng Calawag. Kitang kita po natin. 2.2 hectares. So panalo tayo dito. Overlooking. Napakaganda po dito magbahay. Gagawin po natin itong manukan. So farm ng manukan. Panalo po sa farm ng manukan to. Ayan po. Overlooking. Napakaganda po ng view. Hanggang doon pa daw po sa may taas. Yung po makikita natin mga nyug na yung boundaryhan na po yan. May mga tanim na yan. Ito po walang tanim na ito. Ito na po yung nadasakupan ng property. Kaya yung mga buyer po na gusto mag-avail ng 2.2 hectares, i-avail nyo na po. Ayun po yung kapilya ng iglesia. Yan puti po na yan. Napakalapit lang po nyan. Yan po. Ito na po yung property na pinasok ko, marami mga nyug at fruit berry. Yan po yung nadadalhan pa. Bali ang kabuuan po nito ay 2.2 hectares. So magkakat po tayo ng 1 hectares. Pwede rin po natin i-avail ang 1 hectares na ito. Ang gugustuhin po na isang buyer ay 2.2 hectares na po ang kunin. Panalo po sa pisto ng property nito. Napakaganda po nito na farm. Yan po, kung gusto po ninyo dito ay farm ng baka, so pwede po. Ayan po, makikita po nyo. Ang dami na po nitong baka. So hindi po kasama sa pinagbibili ng baka na yan, ha. Pinakita ko lang po sa inyo yan. Ito po yung pinakang nasasakupan pa ng 1.1 hectares. 1.1 hectares sa baba. Bali kabuhan po ay 2.2. Pwede po natin gawing farm ng baka. So ang source naman po ng tubig andyan lang po sa baba. Andyan po yung pinakang bukal. Kaya wala po tayo magiging problema dito sa source of water. Napakaganda po talaga ng view ng 1.1 hectares sa kabuhan ay 2.2. Pwede po natin itong i-avail ng sabay sa mga buyer ko po dyan na ganito pong hanap na mga OFW. Ito po, overlooking. Napakamura po nito. Ng manukan, farm ng baka, kalabaw, kambing. So panalo tayo dito. Pero mas maganda po nito yung mga mahilig po diyang mag farm ng manok na sasabungin kasi napakaganda po yung pagtalian nito. Ito po ay Carabao grass. Yan kung nyo papansin po. Tapos tourist spot pa tayo dito. Simi Tagaytay po ang lugar, oh. Para tayo nasa mountain province. Tanaw po natin yung kabilaan po ng ating bundok na yan. Napakaganda po dito maglagay ng bahay sa may part na to. Yan, Carabao grass, oh. Napakaganda. Ito po ay 2.2 hectares. Pwede po tayo magkatla ng 1 hectares kung gusto po natin i-avail ito lang magandang part ng overlooking na to na 1.1. So pwede rin po. Pero kung gusto po natin na i-avail lahat ay ito po ay 2.2. Yan, oh. Puro Carabao grass po yan. Grass katirin lang po natin yun. Tapos tatalian natin dito ng mga sasabunging manok. Dito na po yung pinakang bahay. Tanaw po natin ang pababa ng property. Ayun po yung kapilya. Ito na po yung pinakang overlooking niya. Napakaganda, na-amaze po ako. Kanina napapaguran ako pag akyat. So nung inakyat ko, napakabanayad naman po at talagang masisiyahan ka at marirelax ka pagdating mo dito sa taas ng property. So sa mga buyer po namin dyan, tanaw din po dito ang
part ng dagat, overlooking po tayo sa dagat. Ayan po. So lilinisin na po yan, overlooking tayo sa dagat dyan. Ayan lang po ang provincial, sa baba na po na yan. So sa mga buyer po namin dyan, itong hanap, thank you for watching Art of Field Vlog.